by one of our esteemed teachers here in EDF, no other than Sir Norman G. Gorospe. A round of applause. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our esteemed resource speaker, Arlene Sir, as Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 3 of the Municipality of San Jose Occidental, Mindoro. With his extensive experience in disaster preparedness, emergency response, and community-based risk reduction initiatives, he has been at the forefront of strengthening local capacities for resilience. He has played a key role in planning, coordinating, and implementing programs that ensure the safety and preparedness of communities in San Jose, particularly in times of natural hazards and emergencies. Beyond his technical expertise, he is known for his dedication to public service, his commitment to empowering local stakeholders, and his hands-on approach in guiding barangays toward building a culture of readiness and resilience. Today, he will share with us his knowledge, insights, and practical strategies that can help enhance our disaster risk reduction efforts. Please join me in welcoming Sir Sergio T. Gaugel II. So, actually, it's my second time around na nagsalita dito sa inyo sa harapan regarding disaster preparedness. So, isang ligtas at mapagpalang hapon po sa lahat. Mula po sa aming opisina Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ako po si Serge T. Gaugel II, Local Disaster Risk Reduction Management Officer 3 ng Municipality of San Jose. So, before I start my slide, usually po, may pinapanood po akong short clip, movie clip, or short video para at least maramdaman natin ano ba yung disaster. Pag sinabing disaster, usually kasi lagi nating naririnig ang salitang disaster. Pero sa salitang disaster, parang wala minsan yung kaba. Wala minsan yung takot. No? Lalo ngayon, napatindi yung kalamidad na nararanasan natin. Nung nasansala ng bagyo, the wind was so strong, di mo makita yung few meters, wala ka na makikita, white na lang ang makikita mo because too much. The wind started at 5 o'clock in the morning. Tapos, by 7 o'clock, the houses are destroyed. Wala nang bubong, and then tulong-tulong na lang to prevent na di bumagsak ang bahay. We even decided to go downstairs by gate para maka-stop sa yero na lumilipat. But somebody shouted that there's a water. Hindi naman niya alam na wave na pala yung galing sa dagat. And I talked to the people near the other side of the barangay. That was 3 waves. The first one was deep and destroyed the coconut trees. The other one bring the trees from the sea that destroyed houses.
the other side of the barangay. Ang level ng tubig is more than, I think, 12 feet or more. Higher than the house. By that time, so I was thinking na may mga casualty talaga. It lasted only for 30 minutes, the water, the high water. After that, nag-subside siya, then I go out to inspect my barangay. That's the time that so many people inside the garbage. Some were broken dead, drowned, and I think for the more than 70 bodies. And almost they buried there more than 200 people, but we identified only 158. But still their army is 150 people. We haven't retrieved anymore because we don't have bodyguards and disinfectants. One idea, the problem is nobody rescue us. Nobody help us. All devastated. Schools, elementary and high school, can't be used already. Even our barangay is destroyed, and even the records was destroyed. So again, the question is, what we will do and how can we start again? Sa San Joaquin Leyte, na kung saan sa area po nila, around 800 families. Pero in the span of 30 minutes, no, naging 500, ganun kabilis, in an instant. Dahil sa isang disaster, almost ilang percent ng kanilang barangay ay nawala, nag-perish, no, namatay. So, may kasabihan nga tayo, we should learn from the experience from the past. Pero baguhin po natin, we should learn from the experience of others. No? Maging lesson na po sa atin sila. Huwag na po nating hayaan ma-experience pa po natin. Yun po yung kahalagahan ng disaster preparedness. So ngayon pa lang, isa pa lang po yan sa mga hazard. Bagyo. Napakarami po tayong hazard. May lindol. Paano nakaraan? Lindol sa Cebu, sa Davao, no? Tsunami. So, napakarami. Lalo po tayo ay isang archipelago, lalo po ang Mindoro ay isang isla. Kung sakaling magkaroon ng disaster, aasahan po natin wala agad darating na tulong. No? Bukod kasi sa isla tayo, ay lagi nating iisipin na kahit po kami napakalapit lamang, no, nadala po kami sa munisipyo, sa Barangay 7. Dito sa Bagong Sikat ay may nangyaring disaster. Halimbawa, may nag-collapse na kung ano, no? Hindi, lumindol, hindi ka agad-agad kami makakarating. No? Katulad po nung nangyaring Ursula. May mga areas po na 3 days, 4 days, 5 days pa namin bago narating. Yung 11 island barangays po natin, parang 3 days, 4 days bago pa po namin na-i-assess. Yun sa mga damages brought by Typhoon Yolanda. So yun po yung kahalagahan na dapat bawat isang pamilya ay may kahandaang ginagawa patungkol sa disaster. So yun, mapapag-usapan natin mamaya bakit mahalaga na bawat isang pamilya may plano. Alam niyo ba yung disaster, family disaster preparedness? Kayo po ba ay may plano? Kung sakaling lumindol, kung sakaling bumagyo, katulad po niyan, sa evacuation center kayo pupunta. Ha? Anong plano niyo ng family reunification? Katulad po ngayon, nandito kayo.
Ang pamilya niyo, asawa niyo nasa bahay. Halimbawa, ngayong oras na to, hindi naman sa hinihingi, di ba? Paano kayo magkikita-kita? Lagi po natin tatandaan, pag dumating ang disaster, down ang communication, hindi natin magagamit yung cellphone nyo. Mga cellphone natin. No? So, paano kayo magkikita-kita? So, yun. Dapat usapan natin. Karoon lang ng cancellation sa klase. Anong signal? 3, 2, sa elementary. Signal number 1, kinder. Ha? Signal number 2, elementary and high school. And signal number 3 onwards ay college. No? So, ngayon, wala pa pong signal, may nagaganap na tayong cancellation. Dahil na po yan sa pabago-bago ng klima natin. Yung dating nararanasan natin na signal number 1, ngayon, parang may signal na pero low pressure pa lang. Diba? Habagat pa lang, grabe na ang ulan. Dahil po yan sa pabago-bago na ng klima na nararanasan natin. So, ano ba yung pagbabago ng klima? So, ano ba yung pagkakaiba ng panahon at klima? Napakadali niyan sa atin, no? So, ang klima, short term, long term. Long term, no? Ang panahon, short term. So, tayo sa Pilipinas, meron tayo ilang klase ng klima? 2 seasons. No? Dry and wet. Tagtuyot. Tagtuyot. At tag-init at tag-ulan. Yan. Ibang tuyo tuloy yung naiisip ko. No? Tag-init at tag-ulan. Pero ngayon, titignan natin ngayon, no? Bakit may 2 season tayo? Usually, ang tag-init, nag-i-start ng December to May. Nag-i-start ng rainy season at June. Pero, dahil sa pagbabago-bago ng klima, minsan, March, inuulan na tayo. Minsan naman, June, July, August, walang ulan. So, ang pagbabago daw po ng klima ay mga pagbabago sa karaniwang lagay ng panahon sa mahabang panahon na dulot ng mga natural na proseso o gawa ng tao na maaari makaapekto sa temperatura, ulan, bagyo at iba pang kondisyon ng kapaligiran. So, ang sanhi daw po niyan ay gawa ng tao at natural na sanhi. So, gawa daw po natin anthropogenic. So, gawa daw po natin kung bakit lalo umiinit ang ating mundo. No? Nag-start po yan ng Industrial Revolution na kumbaga, naobserbahan natin na patuloy na umiinit yung ating mundo. No? So, na nagre-resulta po ng global warming. Patuloy na pagtaas ng average sa temperature sa mundo na dulot ng pagtaas ng greenhouse gases sa ating atmosphere. Ano ba yung greenhouse gases na yan? So, nandyan. So, yung greenhouse effect po, yung greenhouse gas po kasi, once na yung init ng araw pumasok sa ating mundo, hindi siya kaagad makalabas. So, nangyayari, nagba-bounce back siya papunta sa Earth na nagsasanhi na patuloy na pag-init ng ating mundo. Yan, wala. So, yan, mga greenhouse gases, ito po yung humahadlang sa paglabas ng init, gaya ng binanggit ko kanina. Ano yan? Carbon dioxide. So, carbon dioxide, siya ang kumukuha ng, ang puno ay siya ang kumukuha ng carbon dioxide. So, dahil sa pagdami po ng tao, dumami ang tao, naubos yung puno. Actually po, nagtuturo kami ng disaster preparedness sa IPs. Sabi ng IPs sa amin, bawal po magputol ng puno. Siyempre, nile-lecture namin eh. Bawal magputol ng puno. Dahil nagre-resulta yan sa patuloy na pag-init ng mundo. Binalikan kami ng IPs. Ang nagturo naman sa amin ng pagpuputol ng puno
ay mga Tagalog. No? Ngayon, ginagamit lang naman namin sila pang sarili namin. Di ba? So, yun, bumabalik sa atin. Kahit tinuruan lang daw po natin sila. So, yan, carbon dioxide, use of fossil fuels. No? Fossil fuels katulad ng crudo, gasolina. Dati po, noong mga 1940s, 1970s, sino na po dito ang dual citizen? Wala. Wala pang dual citizen. Dual citizen. Isang senior. Okay. Yan. Isang Filipino citizen at isang senior citizen. Way back before, wala pa po. Ang kuryente sa atin ay may oras. Di ba? May kuryente sa atin may oras. So ngayon, 24/7 na, tumataas pa yung megawatt. So sa pagtaas ng megawatt ng consumption natin, kumukuha yan ng, nag-generate yan ng carbon dioxide dahil po ang source natin ng kuryente ay fossil fuel. So methane. No? Methane galing sa mga basura, sa mga pag-aalaga ng hayop. Nung araw, ay hindi naman tayo nag-aalaga ng hayop, hindi tayo nag-aalaga ng manok, hindi tayo nagbababoyan. Anong ginagawa natin? Nangangaso. Di ba? Nangangaso. So ngayon, dahil sa pagdami ng tao, ay natuto na tayo ng mag-domesticate ng mga hayop. At the same time, yung na-generate natin na waste ay nagko-contribute sa greenhouse gas, which is a form of methane. Next is nitrous oxide. Dahil po sa pagdami na rin po ng tao, yung farming method natin nag-advance. Gumagamit po tayo ng nitrous oxide, mga artificial na pataba. So, ngayon po, hindi naman po talaga binabawal na maglagay ng pataba. Siyempre, magbabago po yung productivity, kailangan natin mataas yung productivity, pero pinopromote po natin yung tamang paggamit ng pataba at organic farming. Red. So ang red po kasi, every year kailangan natin mag-refill. Diba? Yung green po, or yung clean agent na tinatawag na hydrofluorocarbon na fire extinguisher every 5 years. Every 5 years. At safe po yan sa mga electrical appliances. Hindi masisira. Kadalasan po kasi nasusunog mga electrical appliances natin, mga wirings. Pag yan po yung ginamit natin, hindi po siya magagamit pa na pwede pa siyang ma-repair kung sakali. Mag-spark pa lang. So aircons, yan. Meron din po mga chlorinated gases. Wala, di ba? Year 2000. Wala. Ngayon lang. No? To 2020 onwards, nararanasan natin yung sobrang init ng panahon. Yung extreme danger na pag-init ng panahon. Na, di ba? So, dahil sa pag-init ng panahon, siyempre, sa science po, di ba? Pag mainit, mabilis mag-evaporate ng tubig. Di ba? Pag nag-evaporate siya, and then, mabilis din, lupa. Dahil sa sobra na rin po, dami ng tao, no? Ang nangyayari, nauubos yung tubig sa ating water table. Totoo bang nagtanim ng puno? Diba? Sa news, may looting. Dahil walang dumadating na tulong. So, yan. Ano pa? Bukod sa pagkain, dapat daw magtagal ng 3 araw. Mga importanteng dokumento like IDs,
bank records, title ng lupa, marriage certificates, insurance, St. Peter, yan. Tama. Siyempre pag masasabi natin disaster, bakit natin masasabing disaster? Unang-una, pag sinabi natin disaster, una, may casualties. Pag sinabing casualties, may namatay, may nawawala, no? May sugatan o nasugatan. So, importante yun, no? Yung St. Peter. No? Kung meron tayong mga kasamang senior sa bahay, tandaan natin yan. I-involve natin sila sa pagpaplano. Ano pa? Kasama din, emergency band, SOS, flashlight, cellphone, pito, no? Whistle. So, ano pa ba? Damit, no? Gamot. Schools. Lalo po sa inyo, di ba may mga estudyante po kayo? No? Na nagmumotor na. Sana naman po, may lisensya. No? Marunong na magmotor. Alam ko may MOA ang LTO sa school. Sana po kayo may MOA rin sa LTO para maiwasan po yung mga minor na nagmomotor. Walang lisensya. Walang helmet. Diba? Bakit po? Kadalasan na rescue po ng aming opisina, mga kabataan. Diba? Lubang Mall. Gumalaw po yun noong February 14, 2024. Grabe mga taga Mindoro talaga. No? Central Mindoro Fault. Meron tayo niyan. Central Mindoro Fault. Meron tayong Southern Mindoro Fault. Meron tayong Aglubang River Fault. Ang Aglubang River Fault, ito ay nasa Oriental. Pero yung apat, nasa Occidental. Isa lang po yung nasa Oriental, yung Aglubang River Fault. Yung panglima, Manila Trench. Ang Manila Trench po, nag-extend po sa karagatan natin, sa dagat natin, pumasok na San Jose. Nag-exit na Magsaysay. So, yun yung Manila Trench. So, yun po yung pagkalatad natin pagdating sa Lindol. No? So, kaya po, dapat yung earthquake preparedness natin, lalo na sa school, ay dapat mas lalo natin i-intensify. Diba? Dahil tayo sa Occidental, meron ng apat. So yung trench nasa ilalim ng dagat. So pwede siyang mag-cause ng tsunami. Okay. Pero yung Aglubang River Fault, ito po yung gumalaw noong 1994. Aglubang River Fault. So sino na po? May ano na nun? Sabihin, walang kayong kaalaman. 1994. No? Nag-cause siya ng localized tsunami sa Baco, Oriental Mindoro na 70 plus po yung namatay. No? So yun po, no, yung pagkalantad natin sa Lindol. Tayo naman po, ano naman? Kasi, ano po, dito po sa western side ng Mindoro, not necessarily cancer-riding. Baka makatutod cancer-riding po, ma'am.
amin kasi po, ano tayo eh, close tayo sa service. Ngayon po, check ko ako eh. Nag-research ko po yung pinagpula ng Agribang po. Ang pinagpula sa po ng Agribang po ay isang current landslide na nangyari sa Verde Island Cafe. Ayun po ay 6.6 kilometers na nahulog doon po sa dagat. Kasi ang mga dagat natin, mula sa North Pole hanggang sa South Pole, ay puro bundok, kailangan ng dagat. At sa tabi niyan, lumalabas ang mga magma. Sa denomination map, doon nga sa may bus stop, sa may La Curva yung dulo. No? Yun yung pinaka-line na safe. Sa may bus stop po, sa may Kamburay. Kamburay La Curva. Yan. Ibig sabihin, ang layo na po nun, no? Ang layo na po ng bus stop na yun, yung Kamburay La Curva, yung paglabas nyo kay District Hospital, hanggang doon po, kayang abutin ng tsunami. Based sa tsunami inundation map na generate po ni PIMOX. Pero, may mga areas naman po tayo, like for example, dito sa Central, meron tayo yung mga hili doon. Yan. Sa parteng Manggarin, meron tayong Antipolo. Yan. Okay, mga areas naman po ng mga hili na pwedeng evacuation route natin kung sakaling magkaroon ng tsunami. So, ang tsunami po, nagkakaroon kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Usually, intensity 7 slash. Okay. Pero, bago bumaba si VP Sara bilang secretary ng DepEd, ang gusto niya unannounced drill. Bago, di ba? Bago bumaba ang secretary. Unannounced drill. So, siya rin po yung naglabas ng DepEd Order number 22 series of 2024. Yung mga cancellations. Kasi dati yung cancellation ng klase, nakabase po yan sa executive order ng Pangulo. Kapag signal number 1, kindergarten, signal number 2, elementary to grade senior high. So, and so on. So, yun lang. Ngayon, mas na-intensify niya ang cancellation. Even sa mga rainfall warning. Orange warning, wala na. Pasok. Yellow warning. Yellow warning. Depende. Depende. Pag nasa school na, ang mga bata, o depende sa recommendation ng principal or ng district supervisor. So sila yung magre-recommend sa locality. Halimbawa po dito sa atin, sila magre-recommend sa ating MDRC chairperson, none other than Attorney Racy Ladagaw, Municipal Mayor. The picture na. 1, 2, 3.